Alam niyo, nakakalungkot pagka meron tayong na-encounter o nakakasama na hindi niya alam kung saan siya patungo. Hallelujah. Sino ba dito ang pinagpala ng Panginoon sa gabing ito? Sana maibahagi ko to sa inyo kung paano ito binahagi sa akin ng Panginoon. Kaya makinig po tayong lahat. Ihanda na natin ang ating mga puso, ang ating mga isip, ang ating mga tenga, ang ating mga mata, ating mga atensyon sa gabing ito. John chapter 4 verse 27. Basahin natin. Just then, his disciples returned and were surprised to find him talking with the woman. But no one asked, "What do you want?" Or "Why are you talking with her?" Di ba? Ma'am, alam niyo ba kung sino yung babaeng kausap ni Jesus? Uy, issue. Di ba? Tapos yung mga disciples niya, walang pakialam no, nung nakikipag-usap si Jesus sa babae. Wala nagtanong kung anong gusto mo, Jesus? Basta nabigla lang sila. They're surprised. Surprise! Hallelujah. Before we proceed, let me state this declaration to you first. Because I believe that declaration is very powerful. Amen. Tonight, let us believe for we declare and I declare that this is the start of your victory. Kung palagay mo, kung feeling mo, you've been a loser for so many years, tonight is your victory. In the name of Jesus, may the victory of the Lord be upon you. Everybody say, Amen. So ang pamagat o title ng ating pag-aaralan ngayon ay Umaani Ka Na. Sabi mo sa katabi mo, umaani ka na! Sino sa inyo dito ang yung mahilig mag-manifest? Di ba? We've learned that on the internet, no, sa SOCMED. Laging sinasabi yung manifest. Next, we manifest yung house na may tindahan sa, di ba? Lagi ko nakikita yun eh. Bahay na may kasamang negosyo. We manifest that next year, magkakaroon na ako ng sariling motor. I manifest that next year, sariling bahay. Next year, sariling negosyo. Di ba? We always believe to that declaration of manifestation. But we don't know how to claim it. Sabi, but whatever you sow, you will reap. Amen? Pero ngayong gabi, tignan natin kung ano yung sinasabi ni Jesus tungkol dito. Sino dito may feelings? Feelings is there. Feelings comes. Amen? Sino na naniniwala na talagang dumarating yung pakiramdam? Kahit anong pakiramdam dumarating. Di ba? Minsan nga, mayroon kang maririnig, feeling ko uulan. May magsasabi sa'yo, you're not feeling well. Di ba? Feeling ko kasi ganito eh. So, may mga feelings tayo na madalas nauuna kaya hindi natin nagagawa yung mga bagay. Amen? Feelings comes, but they don't come first. Amen? Dumarating talaga ang pakiramdam, pero hindi dapat nauuna yung pakiramdam mo. May burden ka? Huwag mong antayin na mawala yung burden before you lift your hands.
You lift your hand first, and then the feelings will follow. Then the burden will become light. Tama, mali? Kasi kung haantayin mo na mawala yung burden mo before you raise your hand to worship the Lord, hindi mawawala yung burden mo kahit anong gawin mo. Kaya maraming tao ang nalulugmok sa problema at sa pakiramdam, sa emotional distress, sa stress, sa dysfunction. Diba? Nauuwi sa dysfunction because the feeling is not well. So, hindi mo nagagawa yung mga dapat mong gawin. That's why you fell into a dysfunction. So, imbis na ginagawa mo yung mga bagay na dapat mong gawin, na gusto ng Panginoon na gawin mo, hindi mo nagagawa because the feeling comes first. Amen po ba? Remember that God will help you in the hard place. Naalala niyo si Shadrach, Meshach, and Abednego? Ano nangyari? Sa pugon. Di ba? Nakita niyo ba na hinarang ng Diyos yung pagtapon sa kanila? If those three people, mga kapatid, inuna yung feelings nila that they feel na baka sila ay masunog, luluhod na sila doon sa statwa, sa ribulto. Amen po ba? But, hindi nila inuna yung feelings. Ang inuna nila ay yung paniniwala, yung pananampalataya nila sa Panginoon that God will save them. So, saan sila niligtas ng Diyos? During the hard times and place. Amen po ba? Sino dito may problema ngayong gabi? Sino may pinagdadaanan ngayong gabi? Lahat tayo meron eh. Some things or sometimes, yung mga bagay na gustong ituro sa atin ng Panginoon para tayo'y lumalim, nangyayari doon sa lugar kung saan hindi natin ginugusto. Tama ba? Yung ayaw mo naman talagang mangyari to sa'yo, pero o ayaw mong dumating sa itong sitwasyon na to, pero nang dumating na at nangyari na, hindi mo maiwasan. A lot of people, quit. Amen? Because the feelings comes first. Maraming tao sumusuko no? Kung hindi na pagtagumpayan ni Noside, yung pakiramdam na meron siya nitong mga nakaraang araw, malamang wala na si Noside dito. Pero kung babasahin mo sa English, no side. Di ba, no? God will let you be in a place where you don't want to be. Para mas lalo kang tumibay. Kasi may malaking plano ang Diyos sa'yo. Na pag hindi niya hinayaan na dumating ka sa punto na yon, pag ibinigay niya, at definitely, He won't give it to you hanggat hindi ka handa, hanggat di prepared yung puso mo. Di ba? Kaya pagka napagtagumpayan mo, tas dumating yung breakthrough mo na inaantay mo, sobrang sarap sa pakiramdam. Kasi you've been through a lot of circumstances. Then this privilege comes. Di ba? And then the harvest comes. Amen? So God, yung kanina yung binasa natin, sila David, yung mga disciples pagdating doon, pagbalik kay Jesus, they were surprised. Tama ba? Sino dito madalas na surprise? Yung surprise hindi lang po tungkol to sa birthday mo. No? Yung surprise hindi lang to tungkol sa anniversary nyo. At saka sa special occasion. Everything that is happening into our lives is a surprise. Lahat na nangyari sa buhay natin, surprise, Mother, Father. So, God
is really going to reveal how strategic He is if you survive the surprise. Do you believe that? Pag napagtagumpayan mo yung surprise, yung problema na dumating sa buhay mo, yung sitwasyon na dumating sa'yo, kahit na hindi mo naman ginusto, kahit wala ka namang ginawa, pero dumating sa'yo yung bagay na yan, at napagtagumpayan mo, He will reveal how strategic He is. Kung gaano ka tindi yung pamamaraan ng Panginoon. Mamaya makikita natin kung gaano katindi yung pamamaraan ng Panginoon simula pa noon. Alam naman na natin yan eh. Simula pa nung panahon ni Eva at Adan, meron na siyang strategy. Di ba? Hanggang ngayon, gumagana pa rin yung strategy niya sa buhay ng bawat isa. Huwag mo hanapin yung mga circumstances o nangyari sa ibang tao sa buhay mo dahil lahat tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan. Pero huwag kang mag-alala. Sabi ng Panginoon, I have overcome the world. At huwag kang mag-alala. Walang problema na dinanas ang tao na hindi dinanas ng iba. Ibig sabihin, kung kaya nila, kaya mo rin. Nakakita na ba kayo ng taong namatay sa gutom? Meron no? Yung gusto niyang isurpass yung fasting ni Jesus Christ without any leading. Diba? Nabalitaan niyo ba yun? Sinubukan niyang i-beat yung fasting ni Jesus Christ. Namatay siya sa gutom. Diba? Pag wala kasing iniutos ang Diyos na mag-fasting ka, huwag mong gagawin. Pero kung yun ay pine-prescribe ng doktor na mag-fasting ka dahil medically prescribed, edi go. Pero kung trip-trip lang, wag na. Kung meron ka lang gustong patunayan, wag na lang. Because it doesn't count. So, ibig sabihin, kung kumakain ka pa, kahit isang beses, isang araw na lang, you can still survive. Tandaan mo that after that long sufferings, the breakthrough will come. Tama ba? Hindi madali magtanim. Maniwala kayo sa akin, hindi natin kakayanin yung season na yon. Galing kami ng Laguna kasi meron kaming nirepair dun sa ginawa naming bahay sa Laguna. So, nag-report yung may-ari nung Monday, may leak. So, agaran tumakbo agad kami doon kinabukasan to repair. Then, pag uwi namin, kwentuhan kami, no? Nalaman ko na sila pala ay dating hasyendero. Dati sila ay yung nagtatanim ng palay. Magsasaka, yan. Sa Sorsogon. Tama ba yun? Oo, Sorsogon. 1 hektarya ang tinataniman niya. Sipin nyo, 1 hektarya ang tinataniman niya. Ang hirap magtanim. Tama? So, sa tingin ko, hindi natin kakayanin. Pastor, parang medyo kakaiba na yung sinasabi mo. Diba? What you sow, you reap. God will really allow things to happen. Even your feelings is not prepared and didn't expected it. Kahit na hindi mo ina-expect ng mga bagay-bagay, mangyayari to. Kaya nga surprise eh. Kung alam mo na kung ano mangyari kinabukasan, hindi na surprise yun. At kung alam mo na kung ano mangyari kinabukasan, at kung alam mo na, at talagang kabisado mo na ang takbo ng buhay mo, personally, di ba, kung sana lahat ng tao alam na yon, makakailag sana sila sa mga problema. Ay, hindi maganda kalalabasan nito. Oops. Di ba? Uy, ang bira. Kita ko yon. Pero hindi nga natin alam eh. Kahit na okay naman, smooth sailing lahat, pero may biglang pahihintulutan ng Panginoon
na maranasan mo. But remember, feelings don't come first. Amen po ba? Galatians chapter 6 verse 9. Let us not grow weary of doing good. Huwag tayong magsawa. For in due season, we will reap if we do not give up. If your feelings comes first, mga kapatid, tandaan natin to. You will give up while it's growing. Di ba? Sayang naman. Nag-grow na eh. Lumalago na pero nag-give up ka kasi you don't feel well. Tama po ba? Mali? Marami po ang ganyan. Kaya nga ang daming Kristiyanong tumatalikod sa Panginoon kasi nauuna yung feelings. Imbis na faith ang nauna yung feelings. Kaya malapit na sana, mag-harvest na, pero nauna yung feelings na parang ang tagal, na parang wala pa, parang walang mangyayari sa buhay ko, parang wala akong mararating. Kaya ang nangyari, nag-give up. Di ba? Yun po ang madalas na nagiging problema ng isang Kristiyano, kahit ng tao, kahit hindi Kristiyano, no? Yun nga mahirap Kristiyano ka na, pero ganun pa rin problema mo. Di ba? You give up easily. Kasi your feelings comes first. Amen po ba? Kung hindi natin kayang ihiwalay yung feelings, no, you will never experience the due season. Tandaan natin yan. You will never experience the proper season. Sa ibang version, proper time or proper season. Pero since ESV, in due season. Di ba lagi natin sinasabi? In due time. In God's perfect time. God will make all things beautiful. God's perfect time is due season. It's proper. Amen po ba? So, kung hindi natin kaya, kung hindi natin kaya na tiisin yung mga bagay na na pinagdadaanin natin ngayon, we cannot experience talaga the due season. Amen po ba? Now, the question is, how do you do in a season what is due? How do you do in a season what is due in another season when feelings don't come to support it? Anong gagawin mo? 'Di ba? Doon sa sitwasyon na meron ka ngayon, no? Papunta doon sa due season. Okay, remember, ano yung due season? It's the perfect time. Amen? Due season is the proper and perfect time. Alright? So, anong gagawin mo? Kung doon sa gitna, no? While on your way to that due season, hindi ka sinusuportahan ng feelings mo. Laging nauuna yung feelings mo. Tama ba? So, walang mangyayari, mga kapatid. Di ba? What do you do when what is due to you doesn't come? Anong gagawin mo? Kung yung para sa'yo na iniisip mo hindi dumating. Doon sa expectations mo. Marami pong nakaka-experience niyan, yung nadi-disappoint. Yung mga nagsa-start, pero nagsa-fail. Nag-start all over again, pero nag-fail again. Nag-try, pero nag-fail. Gano'n naman talaga buhay eh. Kaya nga, mayroong kasabihan, try and try. Mga kapatid, the success doesn't define who you are. Hindi mo masasabing successful ang isang tao with their material things. You can just reach the success of a man, no? You can just define the success
with the inner peace. Di ba? Bakit? Ang daming mga sikat na artista noon na kahit nasa kabila ng kasikatan nila, ang dami nilang kayamanan sa mundo. They still, quit in life. Di ba? Sumusuko pa rin sila sa buhay. Suicide. Bakit? Di ba? Para sa mata ng ibang tao, sa mata ng mundo, they are successful. Di ba? Kaya nga sinasabi, successful na yun eh. Sayang naman. Alam mo, sa tuwing nakakita ako ng tao na talagang genuine ang pagpupuri sa Panginoon, that's the definition of success. Because the highest calling is to bow and kneel before the throne of God. Hindi sasabihin highest calling yun kung joke time. Di ba? Hindi sasabihin ng Biblia na highest calling, there is no higher calling. There is no higher calling. Hindi sasabihin ng Biblia yun kung hindi yun totoo. There's no greater honor. No, wala na. Yun talaga yung bottom line eh. Pag inuna natin yon, yung success na yon, ano kasunod? God will never leave you nor forsake you. Hindi ka papabayaan ng Diyos na mapapahiya sa ibang tao. Di ba? Ang karunungan sa mundo ay kamangmangan sa Diyos. Maraming prinsipyo sa mundo na parang mukhang ang ganda. Pero sa totoo lang, sablay. Mas okay pa yung si Kong, sabi niya, kung nahihirapan ka sa dinadaanan mo ngayon, nasa tamang landas ka. Amen. Sino dito nahihirapan? Hindi porket nahihirapan ka, hindi na tama yung landas na dinadaanan mo. Ang sabi ng Panginoon, take heart, for I have overcome the world. Ibig sabihin, meron talaga tayong pagdadaanan na rough road. Di ba? Ups and downs, ups and downs. But the thing is, if yung faith ang nauna doon sa journey na meron tayo, and the feelings will just follow. Kailangan faith lagi ang mauna. The feelings will just follow. Amen? Alam niyo mga kapatid, everyone here na talagang hindi talaga tumitigil sa paglilingkod sa Panginoon. Mapa-music, mapa-dance, theater, multimedia, ushering, no? Kahit anong ministry yan, pagka talagang hindi nila ipinagpalit ang gawain ng Panginoon na pinagkaloob sa kanila, God will give them the privilege that they need. Kung ano talaga yung para sa kanila, God will give it to them. Ang kailangan lang talaga natin wag sumuko. Ako, ang daming opportunities na pwede kong i-grab para lang makuha yung mga gusto kong makuha at gusto kong mangyari sa buhay ko. Pero that is my goal and not the goal of the Lord. Hello, are you there? Kailangan maging isa yung goal mo at saka goal ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, mamaya na yun. Basahin natin. Whoever sows to please their flesh. At ito mga kapatid, yung short definition nito, whoever sows to please their flesh. Ano yun? Kung sino yung mga tao na yung ginagawa ng nila yung gusto nila? Okay, nagets natin? Whoever sows to please their flesh, from the flesh
will reap destruction. But whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Hallelujah. Sometimes, gustong-gusto natin yung pakiramdam ng naaaliw sa mundong ito. Pero ayaw natin yung katotohanan kung saan tayo dinadala nitong mundo na ito. Hello, are you there? Hallelujah. Kaya, meron tayong tinatawag na conscious of the consequence. Ang naiisip na natin lagi is the consequence. We must think the consciousness of the consequence. Laging merong consequence if you do something. Mapabuti o maganda, may result. Di ba? Ayaw mo namang tumaba. Di ba? Ayaw naman nating tumaba. Pero gustong-gusto natin yung pakaramdam na nabubusog. Tama ba? Hindi, ang hirap pigilan no? Sa totoo lang Siguro mga ilang buwan na namin pinag-uusapan namin, kami yung mag-asawa, na magda-diet na kami. But the feelings comes first. Paano nasabing feelings comes first? Siyempre, inuuna namin yung indulgence, di ba? Yung habang kumakain, yung indulgence. Ang sarap ng samyang. Di ba? Ang sarap ng samgyup. Ang sarap ng anli. Di ba? Pero ayaw namin nung result. Di ba? Alam naman, we are conscious of the consequences, di ba? Alam naman natin na pagka kinain natin ng kinain, lagi sinasabi ni Mama, pag ipinasok mo sa katawan mo yan, hindi maganda may dudulot. Di ba, no? Well, totoo naman. We are conscious of the consequence, pero binabaliwala natin yon because of the conflict. Alam niyo yung conflict? Di ba? Ano yung conflict? We love what those things bring us, but we hate where they take us. Amen? Ang hirap naman nun. What do you do? No? Anong gagawin mo kung yung kung yung gustong-gusto mo yung pakiramdam ng bagay na to, pero ayaw mo yung lugar kung saan ka nito dadalhin. Yung sitwasyon kung saan ka nito dadalhin. Di ba? Pero gustong-gusto mo yung pakiramdam. Tama? So, I have experience like that. Gustong-gusto ko yung pakiramdam, di ba? Bilang isang lalaki, I really love the feelings. Pero lahat tayo, merong kanya-kanyang favorite sin na ginagawa. That alam naman natin kung saan patungo yung sin na yon, but we love the feelings. Hello? Tama po ba? Ang sarap ng feeling. Amen? But, mga kapatid, if we will just choose what is right, ang gaan ng pakiramdam. Ginagawa mo yung tamang bagay, not because you know the result, but because you love the consequences. Ginagawa mo yung bagay na to, di ba? Nag-gym ka, nagda-diet ka, hindi para sa magiging itsura mo, kung di sa mararamdaman mo after that. Tama, mali? Kailangan mo munang unahin yung pagkilos bago yung pakiramdam. Kasi kung unahin natin yung pakiramdam, na parang feel ko na mag-gym ngayon Feel ko na mag-diet ngayon. Nung nakaraan, sinubukan namin na mag-asawa na wag mag-rice. Pagdating ng alas 12, nahilo-hilo kami, guys. Nag-uusap kami.
Daddy, sabi niya, Daddy, nahihilo ka? Oo, ikaw. Nahihilo din ako sakit na ng ulo ko Paano kinain namin yung vegetables, yung mixed vegetables, ganito lang kaunti. Wala na nga rice, ganyan pa kaunti. Plus yung isang slice ng bangus na ganyan kaliit. Sobra naman diet yan agad. Grabe naman yun. Pero parang, alam mo yun, yung habang kinakain namin yan, parang okay naman, di ba? Pero mahirap pala yung binibigla. Pagdating tuloy ng hapon, lamon talaga malala Pero one step at a time. Di ba? One step at a time. Sino naniniwala that Jesus is working? Jesus, sabi mo sa katabi mo, Jesus is working on something. You see, Jesus made the setup. Nagdahilan siya doon sa mga disciple niya that he will just rest because he is tired. Di ba? Kung babasahin niyo yun, yung mga naunang verse doon sa 27, sabi niya, let's just rest. Let's rest. Kasi pagod siya, no? Gugutom ako, di ba? So nangyari, yung mga disciples umalis. Tama? So umalis yung mga disipulo, and pagkaalis niya, kinausap niya na yung babae. yung babae na ito, mga kapatid, no? Para sa inyong kaalaman, this is the woman in the well. So Jesus Christ started talking to that woman, to that woman. Alright? Itong woman na to, alam niyo naman kung ano story nitong babae na to sa balon, di ba? Yung mag-iigib sana ng tubig, tama? Itong babae na to pumunta dun sa well because she wanted to get some water. Di ba? She wanted to fill her jar. Pero si Jesus, kinausap siya. Ang sinabi ni Jesus, kung makikita nyo doon sa ibang verses, tingin tubig, sabi ni Jesus, bigyan mo ako ng tubig. Pero wala ka naman tumbler. Di ba? Paano ka tabi? Tsaka, hindi tayo magka-level. No? Yun yung thought, Hindi ito yung eksakto, baka hanapin yun, Wala naman sinabi sa Bible, hindi tayo magka-level. Tsaka walang tumbler doon, guys. Ito yung thought, no? Para hindi na natin hanapin yung verses na yun. Pero, this is it. Ang sabi nung babae kay Jesus, no? Sino ka ba? Sabi ni Jesus, kung malalaman mo lang kung sino ako, baka ikaw pa mag-alok sa akin ng tubig. Diba? And then Jesus, sinabi niya dun sa babae na yon na siya ay mayroong, diba? Hinanap ni Jesus nasan yung asawa mo? So, sinabi ni Jesus yung 5 asawa, pero itong babae na to, na meron pang sitwasyon dun sa pang-anim. Diba? So, hindi natin alam kung ano nangyari. Pero, ito na mga kapatid, Jesus thinks as a harvester. Hindi naman niya dapat kinakausap yung babae na yun Tama po ba? Hindi worth ng time ni Jesus yung babae na yun kung titignan natin sa level ng pamantayan natin. Tama? Doon sa pamantayan ng tao, yung babae na yun ay napakababa. At hindi siya karapat-dapat makipag-usap kay Jesus na napakataas dahil siya ay Diyos. Amen po ba? But where she was is not indicative of who she was. Hindi naman biktima lang siya, mga kapatid, no? Di ba? Hindi ito magde-define kung sino ka. Hindi naman niya kasalanan na marupok siya. At yung mga lalaki talagang gusto lang talagang dumiskarte sa kanya. And what she had done was not indicative of who she could become. Ako, marami po akong karanasan. But it is not indicative of who I am now. Hello, andyan pa ba kayo? Kung anong nagawa mo kahapon, it will not define you now. Kaya si Jesus, ang isip niya
ay parang isang harvester. Ganito ang isip ng harvester. A harvester begins with the end in mind. ang isang harvester or isang umaani, nag-iisip yan, pangdulo na. Ang iniisip na yan, yung end result, hindi yung kung paano. Hello, are you there? Di ba? So, God brings different people in our lives in a different season. Alam nyo, huwag nating isipin na yung mga tao, yung seasonal na tao sa buhay natin, hindi porket hindi na natin sila nakasama ngayon, wala na silang silbi. Tandaan natin to. Kasi may mga seasonal na tao tayo nakakasalamuha at nakakasama. Tama ba? Si Warren, meron siya naging coach before Daniel. Pero hindi ka magiging ganyan, hindi ka darating kay Daniel kung sino ka nung dumating ka sa kanya kung hindi dahil doon sa coach mo noong una. Tama? Lahat tayo merong significant people na dumaan in our life season. Amen? So wag nating babaliwalain lahat yon. Lahat ng dumarating sa buhay natin, importante. Mayroong pagkakagamit dyan. Di ba? So, remember this, God, everywhere God sends you, He's already been there. Wag tayong mag-alala. Wag tayong matakot. Huwag natin unahin yung feelings. Umani ka na ngayon. Sa totoo lang, umaani ka na talaga ngayon eh. Hindi mo lang alam, pero umaani ka na. Tingnan niyo yung mga disciples. Nung dumating yung mga disciples, hindi nila alam that God already worked on it. Yung disciples dumating, ang nasa isip nila kakain. Tingnan niyo mabuti yung representation Pagdating nila, yung babae umalis. Tama? Tingnan niyo mabuti yung verse na yun. Then, leaving her water jar. Yung babae pumunta ron para mag-igib, tama? Pero hindi niya nainisip yung iigibin niya. Sa sobrang tuwa niya, sa sobrang amazed siya kay Jesus, the woman went back to the town and said to the people, "Come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah?" They came out of the town and made their way toward him. So sumama yung mga tao doon sa babae. Papunta kanino? Meanwhile, his disciples urged him, "Rabbi, eat something." Kain ka muna. Di ba? But he said to them, "I have food to eat that you know nothing about." Sabi ng mga disipulo, nagtanungan sila, may nagbigay kaya ng pagkain sa kanya? Ano kaya yun? Di ba? Then the disciples said to each other, "Could someone have brought him food?" Sabi ni Jesus, "My food," said Jesus, "is to do the will of him who sent me and to finish his work." That is his food. Kaya sabi ni Pastor Pao, ikaw, anong pagkain mo? And then, si Jesus, mga kapatid, itong babae na to, umalis na para mag-harvest. Yung mga disipulo dumating para kumain pa lang. Tingnan niyo mabuti. Sino yung mga disciples na to? Itong mga disipulo na to ay nakilala natin, no? After those times, sila yung mga naging great disciples. Kaya nga saints eh. Sila yung mga saints. Sila yung mga pinanggalingan ng mga churches. Tama po ba, mali? Sila yung ginamit ng Diyos to spread the good news. Di ba? But, sa totoo lang, mga kapatid, sa totoo lang talaga, these disciples harvest what they don't sow. Tingnan niyo mabuti ha.
Then his disciple, ito na pa tayo, sa 35. 35. Don't you have a saying, it's still 4 months until harvest? I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Hindi porket hindi ka pa ready mag-harvest, ay hindi pa ripe yung harvest. Diba? Kaya nga dapat hindi nauuna yung feelings. Kasi kung feeling mo hindi pa right time, it is the right time for you to harvest. No? Even now, the one who reaps draws a wage and harvests a crop for eternal life, so that the sower and the reaper may be glad together. Ibig sabihin, iba yung nagtatanim, iba yung umaani. Thus the saying, verse 37, one sows and another reaps, is true. Di ba? Totoo yun yung sinasabi. Sabi ni Jesus, di ba may kasabihan? Iba ang nagtanim, iba ang umani. Totoo yun. I sent you to reap what you have not worked for. Hallelujah. Lahat ng mga umaani ngayon sumigaw ng hallelujah. Akala mo lang, you worked for it. Pero sa totoo, you are just reaping it. Hallelujah. And others have done the hard work, and you have reaped the benefits of their labor. Alam mo paano ko nasabi? Paano nasabi ni Jesus yun? Di ba? Kasi he worked on it. Siya na yung kumausap doon sa babae na hindi naman talaga gagawin ng mga disciples eh. Kinausap niya yung babae. Sayang ba yung mga experience ng babae? Kung hindi dahil dun sa experience ng babae, kung hindi dahil kung sino yung babae na yun, hindi magkakaroon ng dahilan si Jesus para i-expose siya at para mamaniwala siya kay Jesus. At kung hindi dahil dun sa testimony na yun, nung babae na yun, hindi siya makakapagdala ng mga tao kay Jesus. Basta purihin ng Panginoon. That is very strategic. He allows things to happen in our lives for His glory. Hallelujah. Kaya sabi mo sa katabi mo, walang sayang. Kaya lahat na nararanasan mo ngayon, hindi yan sayang. Ngayon, iniisip mo, wala kang direksyon, wala kang patutunguhan, pero isang araw, makikita mo na lang yung sarili mo, dati pala, iniisip ko, wala akong patutunguhan, pero ngayon, andito na ako! Hallelujah! Praise the Lord. Huwag kang mag-alala. Noon, hindi ko rin alam kung saan ako patungo. Biktima rin ako ng ganyang pakiramdam. No, si De, maniwala ka. Biktima rin ako ng ganyang pakiramdam. Hindi ko rin alam kung anong purpose ko sa buhay. Hindi ko rin alam talaga kung ano ang direction ko. Hindi ko alam kung saan ako patungo. Ginawa ko ang leader ng multimedia. Tinanggal din ako. Ng arts pa yun eh. Di ba? Ginawa akong leader ng Young Pro. Dahil lang may kulay ang buhok ko, tinanggal din ako. Ang dami ng baklas kabit sa akin, guys. Pero sumuko ba ako? Hindi, di ba? So, dumating ako sa point na hindi ko na alam talaga kung anong direction ko sa buhay. Kasi, lalagay, tatanggalin. Lalagay, tatanggalin. Yung iba, pag nilagay, tapos tinanggal, umaalis na ng simbahan. Pero ako, nung nilagay, tinanggal, nandito pa rin ako! Hallelujah. Sa tingin niyo ba, dahil kay Papa yon? Sabi ko nga simula nung nagkaroon ako ng sarili kong bahay, hindi naman binigay ng tatay ko yun eh. Nagulat nga siya, galit pa nga siya nung nalaman niya nagpapatayo ko ng bahay eh. Ba't kailangan patayo ng bahay? Laki-laki ng bahay. Galit pa siya eh. Parang hindi ko talaga maipinta yung reaction kung magiging proud ba siya or ano. Noong mga time na nagpatayo ko ng sariling bahay, sabi ko, I have my own decisions now. Sabi ko sa asawa ko, huwag na tayong umattend ng church kasi sobrang toxic na. Dumating ako sa ganun, guys. Hindi nyo alam. Kasi ang nakikita nyo lang, yung ngayon. Pero hindi nyo alam kung anong pinagdaanan ko. Kung paano ko muntik ng sumuko, naiyak tuloy ako. But, I didn't let the feelings
comes first. Lipat na lang tayo. Yung Diyos naman kahit saan nandyan yan eh. Tama? Totoo naman eh. Yung Diyos, kahit saan ka magpuntang simbahan, nandun yun. Pero ang sabi sa akin ng Panginoon, bloom where you planted. Bloom where you planted. Di ba? Sino po dito nakaka-relate? Gusto mo nang sumuko, pero hindi pwede. Dahil everywhere God sends you, He's already been there. Galing na siya doon, naihanda niya na lahat. Aanihin mo na lang. Naitanim niya na, napalago niya na, aanihin mo na lang. Hallelujah. Hindi lahat ng matagal mong kasama at pinaglaanan mo ng panahon. Tingnan niyo mabuti ito ha. Pakinggan niyo mabuti. Hindi lahat ng matagal mong nakasama at pinaglaanan mo ng panahon at ng pagod ay siya rin ang makakasama mo hanggang dulo. Naranasan niyo na ba yun? Yung nag-invest kayo ng feelings, nag-invest kayo ng atensyon sa tao, pero hindi kayo nakinabang. Pero hindi yun sayang. Dahil lahat yung pinahihintulutan ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Yung lahat ginawa mo, pero sa iba napunta yung credit. No? Sometimes we build it, but we don't enjoy it. No? Madalas, tayo nagtatayo, pero hindi natin nai-enjoy. Kasi, pagka ganon ang thinking natin, tayo ay nananatiling sower. Hello? Huwag tayong manatiling sower. Huwag tayong manatiling nagtatanim. Tandaan natin, ang nagtatanim ay hindi tayo. It is the Lord Jesus Christ. Yung pagtatanim natin dito, that is the principle of the Lord. That's another level naman. Pero sa work to harvest, it is His who sow. Kaya yung sasabihin natin, paano tayo mag-harvest ng tao? Paano tayo mag-share ng Word of God? Ang kailangan natin gawin is just to reap. God is already been there. Kinausap na ng tao lahat yung mga kakausapin mo. Na akala mo ikaw yung magaling, pero ang totoo, hinipo na ng Diyos ang puso nila. Kaya itong building natin, matatapos to. Kasi, yung Diyos, ginawa niya na yun eh. He is already been there. Nakausap niya na lahat ng tao magpo-provide dito. Nakausap niya na lahat ng taong tutulong para dito. Nakausap niya na lahat ng tao para matapos tong simbahan na ito. Bakit? Gagawin na lang natin is to harvest. Sino dito nga excited mag-harvest? Hallelujah. Ay, sino dito na bless? Praise the Lord. Pwede ba tayong lahat ay tumayo? At tayo ay manalangin. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa lugar na ito. Salamat po for doing all the hard works. Thank you for letting us reap what you have already sown. Hallelujah. From now on, God, we will live as a harvester. We will think as a harvester, not just a sower. For it is you who done all the hard works. Lord, I lift to you everyone here in this room in the name of Jesus. And everybody saying, Amen and amen. Hallelujah.